Yan, magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? May gagawin na tayo at meron lang akong konting share, no, about sa ginawa natin na ngayon. So, ito isang no, Samsung na 32 inches LED TV. So, LED TV pa siya. Ayan, no? Fluorescent pa siya, hindi pa siya LED TV, no? So, old model na to. At saka ito yung kanyang power supply. So, ngayon, bali na troubleshoot na natin yung kanyang power supply. So, yung naging problema niya ay ito, yung capacitor filter ng primary at pagitan ng primary at secondary, no, ground. Ayan. So putol yung kanyang paa dahil sa kalawang, tapos pinalitan na rin natin yan. And itong resistor, fusible resistor na dadaanan ng kanyang supply, asa na yun? Asa na yun ito? Ito. Ayan. Yan yung pinalit natin, no? Ito yung bagong resistor na pinalit natin, tapos ito yung bagong capacitor na ipinalit natin. So ito siya, yung connection niya. Yan. Ito siya, oh. Galing sa may hindi pala. Ito yung papasukan niya, galing sa may filter, papasok sa may drain ng ating MOSFET regulator. Ito sa may primary. Ito, papasok siya dito. Naputol to dahil sumabog, dahil sa kalawang siguro, no? Dahil yung ginamit na paste or yung kula na ginamit ng Samsung katagalan, minute yung unit, katagalang gamit nagiging kalawang siya. Kinakain ng kalawang yung kanyang mga paa, siguro yung dahilan bakit sumabog o pumutok yung resistor niya, yun, no? Sabog. Ayan, nagkaroon siya ng resistance yung kanyang sealant na inilagay, kaya siguro yung dahilan. And napalitan na rin natin yan, and chinik natin yung kanyang filter, wala namang problema, no? Ito, wala namang problema yung kanyang filter, okay naman yung kanyang reading. So bago natin ipalit ibalik sa may board niya or sa may unit mismo, meron lang ako i-share sa inyo kung baka sakaling kakailangan ninyo to, kung nag home service kayo, tapos syempre kinulang kayo ng spare parts na pamalit, tulad nito ng resistor, capacitor. So kailangan yung dalhin sa bahay, tapos doon nyo na ituloy yung pagre-repair nyo. Ito kasi hindi siya mag-operate or mag-oscillate yung kanyang buong primary kung walang power on na nanggagaling or feedback na nanggagaling sa may main board niya. Ayan. Ito yung kanyang main board. So kung nasa bahay kayo tapos napalitan nyo na yung yung mga parts na sira, at para masiguro nyo na kapag naikabit nyo ulit ay gugana yung kanyang buong power supply, primary power supply, at itong buong supply, kailangan natin i-force on to. May tips ako na ibibigay sa inyo kung paano ito i-force on. Papausulitin natin papaandarin natin yung buong primary niya, at papalabasin natin yung kanyang mga supply sa may secondary gamit lang ng isang resistor. So anong value yan? Ini-value lang po, basta mga 10 ohms, sa mga ohms yung resistor, no? Pwede na rin irerekta, no, sa pag-jumper yan, pero nilagyan natin ng resistor. Kung bakit? Para mas mapaganda naman, may medyo social ng konti, no. So dito tayo. Ayan. So ito pala, pansin nyo yan, meron siyang mali, doon sa kabila pala ito, pambihira. Ito pala, pansin natin, ito yung kanyang pin number, ba to, nakalimutan ko na. Basta standby. Ayun, standby. SB yung nakalagay. So anong pin siya? So ito yung naka-label, dito siya naka-label, no. 1 is PS on, tapos yung 1, 2, 3, 4. Pin number 4 ay yung kanyang standby SB. Ayan, so ito siya. PS on 1, pin 1, 1, 2, 3, 4, and standby pin number 4. So ang gawin natin dyan, ito kapag kapag nasaksak yung unit na ito, nagkakaroon siya ng standby 5 volts. So merong supply yung standby 5 volts nito. Kulang na lang yung feedback na power on, yung feedback or kick to sa may PS on para mapaandar yung buong primary niya, tapalabas yung mga secondary supply. So kailangan natin dito ay gawin natin dito ay mag-jump lang tayo sa may standby
papuntang PS on. So gawin bali ito, jumper natin yung 5 volts or 3.3 depende sa design ng supply. Ganunin lang natin. Lagay natin yung standby, jump tayo sa may mag-connect tayo sa may standby papuntang PS on. Ayan, so yung value na gamit natin ayun, hindi ko makita. Nasa mga 27, sandali lang. Ano to? Hindi ko makita, hindi ko mabasa. 5 band kasi basta nasa mga ohms to. Hindi lang, ang hina ng mata natin. 18 ohms pala, ayan 18 ohms yung gamit natin. So saglit lang at lalagay natin to, ihinang natin yung resistor na gagamitin natin, tapos kuha tayo ng troubleshooting wire para sa AC nya. So saglit lang at babalik tayo. Ayan, balik tayo So ayan na, naka-ready na yung ating troubleshooting wire para sa AC natin, kasi iba kasi yung yung socket nya mismo So sa atin ay demo lang naman to, kaya gamitan natin ang troubleshooting wire para lang na masiguro natin, mapaandar natin yung kanyang buong primary at palabas yung supply sa may secondary. Ito, basta magagamit nyo to pag nang service kayo, pag binulat yung kanyang power supply may pinulat ko yun na power supply, tapos iniwan nyo yung unit kasi mabigat din yan pag dalhin yung buo pero kung may sasakyan kayo pwede naman. So sa mga ito kasi ay nagagamit ko to nung nag home service ako yung power supply yung problema, syempre kailangan natin ng mataas na oras kung marami papalitang parts. So yan so naka-ready na yun ang ating tester. Ayan, tapos saksak natin, tapos naka negative ground na yung ating negative side ng test probe. So ito yung kanyang standby. Ayan check natin yung kanyang standby. Ayan, meron siyang 5.2. So good, labas okay yung standby, pero yung secondary na, yung mga 12 volts, ayan, ito, yung kanyang 12 volts, ayan, syempre zero yan, wala pa yung mga supply kasi kailangan pa siyang, meron pang kick sa PS on na kinakailangan supply para mapaandar yung primary natin, para mag-vibrate yung primary natin. Tapos itong kanyang 24 na supply sa kanyang inverter board, ito para sa kanyang fluorescent wala rin yan dahil nga kailangan pa ng kick voltage na nanggagaling sa may mainboard natin. Ayan tingnan natin. Ayan, di ba? Zero pa siya. Yung nandito lang ay yung kanyang 5 volts. Ito sa may standby niya. Ayan, kinonekta natin yan sa may pin number 4 sa may standby niya. Ayan So ididikot ko lang muna, saglit lang, ididikot ko lang muna or hinang ko lang muna yung resistor natin sa may PS on. Ayan, sa may pin number 1. So saglit lang at propose muna natin saglit. So ayan na, nahihinang na natin ayan, nakakonekta na siya. Nahihinang na natin, tapos saksak natin. Ayan, and dito tayo sa may siyempre nagkaroon na to siya ng 5 volts sa jumper natin. Ayun meron na siyang 5 volts yung PS on natin, at papasok yan sa may sa may optocoupler, and magbibigay ng feedback sa may primary na kailangan mo nang umandar. Ayan meron na siyang signal. So yung 12 volts na wala kanina, ito siya. Ayan, ayun ito. So nagkaroon na, ayun meron na siyang 12 volts yung secondary natin. Tapos yung 24 na papasok sa may inverter board natin, magsusupply sa kanyang fluorescent. Ayan, yung kanyang 24. Ayun, meron na siyang 24.9 volts. Ayan, against the light. Ayan So ito lang gusto kong i-share i-demo sa inyo kung paano siya i-force on kahit wala yung kanyang mainboard. Ayun, gamit lang ng resistor para mas mapaganda yung video natin para social lang konti. So ito na, papakita na lang natin, bunutin mo natin, tatanggalin ko muna lang yan kasi yung gusto ko lang i-share naman ay yung pagdidemo pagdidemo kung paano siya i-force on yung power supply without a mainboard. So balik ko lang muna to sa may unit natin, tapos titingnan natin kung gagana na ba. Tatanggalin natin yung resistor niya. So antayin lang mga katek malapit na tayo matapos.
Ayan na, so naikabit na natin yung power supply natin, no? So, testing lang muna tayo para matita natin na gumagana na yung power supply board natin na ni-repair, no? Saksak na natin to. Ayun, tumunog na yung kanyang start up na voice or sounds. So, ayun, gumana na rin yung kanyang fluorescent, ayun, no? Tapos tingnan natin dito sa may, ayun, gumana na siya, ayun, no? Koreano pala to. Ayun, Korean pala. Korean TV pala to, ayun, no? Yung kanya nakalagay. So, nasa mirror tayo. So, hindi lang na muna natin to lalagyan ng source kasi yung gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayun, no? Ayun, gumana na siya. Ang gusto ko lang i-share sa inyo, ibahagi yung paano siya i-force on yung power supply without mainboard. So, bali may ginawa na rin tayong video na ganito. LG na board yon sa may main channel, no? So sa mga hindi pala nakaalam, may main channel po tayo na Ryan Cruzetech. Pakibisita na lang po sa mga hindi pa naka-subscribe or nakabisita sa ating channel. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Peace out.